Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon Province, may isang lalaking kinatatakutan ngunit iginagalang, si Tio Bensoy. Sa unang tingin, isa lang siyang payat na matandang laging nakasumbrero at may dalang baston na tila inuukit ng panahon ang bawat bitak. Ngunit sa baryo namin, iba ang tingin sa kanya. Siya raw ang pinakamalakas na antighero, ang taong marunong makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita. Bata pa lang ako noon nang unang beses ko siyang makita. Hating gabi iyon at nagising ako sa tahol ng mga aso. Mula sa bintana nakita ko si Tio Bensoy na naglalakad sa gitna ng daan, may dalang maliit na sisidlan na may lamang abo at tuyong dahon. Hindi siya tumitingin sa paligid pero biglang tumahimik ang buong baryo. Parang may humigop ng lahat ng tunog. Sabi ng matatanda, kapag may nagkakasakit na hindi maipaliwanag o may nawawala sa gubat at bumabalik na wala sa sarili, si Tio Bensoy ang tinatawag. May kapalit daw ang tulong niya, hindi pera kundi pangako. Kapag hindi tinupad, may sumusunod na kamalasan. Isang araw, may batang babae sa baryo ang biglang nanigas ang katawan at hindi na nagsalita. Dinala siya sa ospital pero walang nakita ang mga doktor. Sa huli, napilitan ang pamilya na lumapit kay Tio Bensoy. Gabi nang magsimula ang ritual, pinagtabuyan niya kaming lahat, maliban sa ina ng bata. Mula sa labas, narinig namin ang mahinang dasal na hindi pamilyar. Parang hindi Tagalog, hindi rin Latin. Pagputok ng madaling araw, lumabas si Tio Bensoy na maputla, nanginginig ang kamay. Gumaling ang bata kinabukasan, ngunit bago umalis, bumulong si Tio Bensoy ng babala. Hindi pa tapos ang siningil, at doon nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari na tuluyang nagbago sa aming baryo. Matapos gumaling ang bata, inakala ng lahat na tapos na ang usapan. Bumalik ang sigla ng baryo, may tawanan muli sa hapon, may inuman sa kanto, at muling naglaro ang mga bata sa ilalim ng punong mangga. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik, ang katahimikan ng gabi. Tuwing hating gabi, may naririnig kaming kaluskos mula sa gubat. Hindi ito tunog ng hayop, parang may naglalakad na mabigat ang hakbang paikot-ikot sa baryo. Kapag sumisilip ka sa bintana, wala kang makikita pero ramdam mo ang presensya, parang may matang nakatitig mula sa dilim. Isang gabi, nakita ng kapitbahay naming si Mang Isko ang isang anino na nakatayo sa tapat ng bahay ng batang ginamot ni Tio Bensoy. Hindi gumagalaw ang anino pero unti-unti raw itong humahaba, parang inuunat ang sarili. Kinabukasan, biglang nagkasakit ang ama ng bata, nilagnat ng matindi at kung ano-anong salita ang sinasabi. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Tio Bensoy kahit hindi naman niya ito kilala ng personal. Napilitan silang bumalik sa matanda. Ngunit pagdating nila sa kubo ni Tio Bensoy sa gilid ng bundok, may kakaiba silang nadatnan. Nakabukas ang pinto, sira ang mga anting-anting na nakasabit sa dingding. At sa gitna ng sahig, may simbolong iginuhit gamit ang abo at dugo ng manok. Lumabas si Tio Bensoy mula sa likod ng kubo, galit ang mga mata. Sinabi niyang nilabag ang kasunduan. May isang pangakong hindi tinupad, isang alay na dapat ibinigay sa ikapitong gabi matapos gumaling ang bata. Dahil doon, may nilalang daw na nagising at ngayon ay naniningil. Bago sila paalisin, mariing bilin ni Tio Bensoy. Kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo sa gabi, huwag na huwag sasagot. Pero huli na ang babala dahil sa mismong gabing iyon may sumagot. Si Aling Rosa ang unang sumagot. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa mahinang pagtawag mula sa labas ng kanilang bahay. Boses iyon ng kanyang yumaong ina, malinaw, malambing at pamilyar. Ilang taon nang patay ang matanda pero ang tinig ay parang kahapon lang huling narinig. Rosa, buksan mo. Paulit-ulit na tawag. Naalala raw niya ang babala ni Tio Bensoy pero nanaig ang damdamin.
Sumilip siya sa bintana. Wala siyang nakita maliban sa aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng santol. Hindi ito gumagalaw pero ramdam niya ang bigat ng titig nito. Sa isang iglap, sumagot siya, "Inay." Mula noon, nag-iba si Aling Rosa. Tahimik na siya, laging nakatulala sa malayo. Minsan, kinakausap niya ang hangin na parang may kausap. Tuwing gabi, naglalakad siya palabas ng bahay at tumitigil sa tapat ng gubat, nakatayo roon hanggang mag-umaga. Kapag tinatanong kung anong ginagawa niya, iisa lang ang sagot niya, "May hinihintay lang." Lumala ang takot ng baryo. Muling pinuntahan si Tio Bensoy pero tumanggi siyang tumulong agad. Ayon sa kanya, ang sumagot sa tawag ay nagbukas ng pinto, isang pintong hindi basta isinasara. Ang nilalang daw na gumagala sa baryo ay tinatawag na tagasundo, isang espiritong sumusundo ng kaluluwa kapalit ng sirang pangako. Isang gabi, nakita ko mismo si Tio Bensoy sa gitna ng daan. Nagsusunog siya ng insenso at bumubulong ng orasyon. Nang mapansin niya ako, bigla niyang sinabi, "Hindi lang isa ang kukunin." Kinabukasan, natagpuan si Aling Rosa sa gilid ng gubat. Buhay pa pero walang anino ang katawan niya kahit tirik ang araw. At doon namin napagtanto, nagsimula na ang paniningil at wala nang ligtas sa baryo. Ang pagkawala ng anino ni Aling Rosa ang tuluyang nagpalubog sa baryo sa takot. Sa kultura ng matatanda, ang taong walang anino ay hindi nabuo, may bahagi ng kaluluwa na kinuha. Ikinulong siya ng pamilya sa loob ng bahay, tinakpan ang mga bintana at hindi na pinapalabas kahit araw. Ngunit gabi-gabi may bakas ng putik sa sahig, tila may lumalabas at bumabalik na hindi nila nakikita. Muling tinipon ng kapitan ang mga matatanda. Iisa ang desisyon, si Tio Bensoy lang ang may alam kung paano ito ititigil. Ngunit nang puntahan namin ang kanyang kubo, wala na siya roon. Wasak ang altar, patay ang mga kandila, at sa dingding may nakaukit na babala gamit ang uling. Kapag bumaba na sila, hindi na sapat ang dasal. May isang matandang babae ang nagsalita, si Inang Sela, na matagal ng kaibigan ni Tio Bensoy. Ayon sa kanya, may pinanggalingan ang kapangyarihan ng matanda. Hindi raw basta anting-anting ang gamit niya, kundi isang sinaunang kasunduan na minana pa niya sa kanyang ama. Kapalit ng proteksyon sa baryo, may inaalay tuwing may nilalabag na pangako. Kinagabihan, may nawala na naman. Si June, ang binatang mahilig magbantay ng taniman. Huling nakita siya sa may bukana ng gubat, nakatayo at tila may kausap. Nang matagpuan siya kinabukasan, baligtad ang mga paa niya at ang mga matay dilat na dilat, parang may nakita siyang hindi na kayang kalimutan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumalik si Tio Bensoy, ngunit hindi na siya ang kilala naming matanda. Maputla ang balat, sugatan ang dibdib na parang may kinamot mula sa loob. Sinabi niyang nagising na ang bantay ng gubat at siya mismo ang susunod na sisingilin. Bago siya bumagsak sa lupa, binitawan niya ang huling bilin. "Kung gusto niyong mabuhay, hanapin niyo ang pinagmulan ng sumpa." At doon namin napagtantong mas malala pa sa inaakala namin ang aming kinakaharap. Dinala namin si Tio Bensoy sa lumang paaralan ng baryo. Iyon na lang ang may sapat na espasyo at ilaw. Halos wala na siyang malay, ngunit paulit-ulit siyang bumubulong ng isang pangalan, Balete. Sa tuwing binabanggit niya iyon, nanginginig ang buong katawan niya na parang may humihila mula sa ilalim ng lupa. Naalala ni Inang Sela ang isang kwento noong kabataan niya. May isang matandang punong balete sa pinakadulo ng gubat. Mas matanda pa raw kaysa sa baryo mismo. Doon daw unang nakipagkasundo ang ama ni Tio Bensoy sa mga nilalang na nagbabantay sa lupa. Iyon ang pinagmulan ng sumpa at doon lang din ito maaaring tapusin. Habang pinag-uusapan namin iyon, biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, may narinig kaming mahinang iyak, tila boses ng bata.
Hindi ito galing sa labas, kundi sa mismong loob ng paaralan. Isa-isa kaming napalingon sa silid-aralan sa likod kung saan may aninong gumagalaw sa pisara, parang may sumusulat. Nang bumalik ang ilaw, may nakasulat sa pisara gamit ang putik at dugo. Oras na. Kinabukasan, 3 na ang nawawala. Hindi na lang sila basta kinukuha, parang kusang sumusunod. May nagsabing nakita raw nila ang mga nawawala na naglalakad papunta sa gubat. May ngiti sa labi at may kasamang mga aninong hindi tumatama ang paa sa lupa. Nagising si Tio Bensoy sa hapon. Mahina ang boses, pero malinaw ang babala. Kailangan nilang bumalik sa balete sa mismong gabing kabilugan ng buwan. May ritual na kailangang tapusin, isang ritual na hindi niya nagawang isagawa noon dahil natakot siya sa kapalit. Bago siya muling mawalan ng malay, tumingin siya sa akin at sinabi, "Ikaw ang nakakita, ikaw ang magtatapos." At sa sandaling iyon, ramdam kong hindi na ako basta tagapagsalaysay ng kwento. Ako na ang susunod na bahagi ng sumpa. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, tahimik ang baryo, walang aso ang tumatahol, walang kuliglig na maririnig. Parang pinigil ng kung anong puwersa ang lahat ng buhay. 4 lang kaming naglakas loob na pumunta sa gubat. Ako, ang kapitan, si Inang Sela at si Tio Bensoy na halos buhat na lang namin sa hina ng katawan. Habang papalapit kami sa punong balete, unti-unting bumigat ang hangin. Ang bawat hakbang ay parang may humihila pababa. Nang masilayan namin ang balete, tumigil kami sa gulat. Mas malaki ito kaysa sa alaala ng matatanda. Ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. At sa pagitan ng mga iyon ay may mga nakasabit na anting-anting na matagal nang kinain ng kalawang. Biglang nagsalita si Tio Bensoy. Ayon sa kanya, ang bantay ng gubat ay hindi iisang nilalang, kundi maraming kaluluwang naitalaga roon dahil sa sirang kasunduan. Ang bawat sumagot sa tawag, ang bawat lumabag sa pangako ay nadagdag sa bilang. Sinimulan niya ang ritual, naglatag siya ng asin, abo at dugo ng manok sa paligid ng balete. Ngunit bago pa man matapos ang orasyon, may mga anyong lumitaw mula sa likod ng puno. Mga taong kilala namin. Nandoon si June, si Aling Rosa at ang 3 nawawala. Ngunit mali ang kanilang mga galaw. Baligtad ang mga ulo at ang mga matay itim na itim. Nang subukan naming umatras, nagsalita ang mga anyo sa iisang tinig. May kulang pa. Doon sinabi ni Tio Bensoy ang katotohanan. Siya ang huling alay. Ang kasunduang minana niya ay hindi niya dapat ipinasa. Dapat noon pa'y tinapos na niya ito sa pamamagitan ng sariling buhay. Ngunit bago siya tuluyang lumapit sa balete, may biglang humawak sa akin mula sa likod, malamig at pamilyarang boses. Hindi siya, ikaw. At doon ko naintindihan kung bakit ako ang pinili. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang bulong na iyon. Pilit akong kumawala pero parang nakabaon sa lupa ang mga paa ko. Nakatingin sa akin ang lahat, ang kapitan, si Inang Sela, pati si Tio Bensoy na ngayoy nakaluhod sa harap ng balete. Sa mga mata niya, hindi takot ang nakita ko, kundi pagsisisi. Ipinaliwanag niya sa nanginginig na tinig ang katotohanan. Noong bata pa ako raw ang unang nakakita sa ritual niya. Ang gabing gumaling ang batang babae. Hindi ko man maalala, pero sapat na raw iyon para maitala ang pangalan ko. Ang sino mang makasaksi, nagiging bahagi ng kasunduan. Kaya pala ako ang laging nakakaramdam ng presensya, ako ang laging nananaginip ng gubat. Lumapit ang mga anyo. Sa bawat hakbang nila, nalalagas ang balat nila na parang tuyong dahon. Mula sa balete, may umusli na aninong mas malaki kaysa sa puno ang bantay ng gubat. Wala itong mukha, pero ramdam mo ang galit at gutom nito. Sumigaw si Inang Sela, nagdasal ng malakas. Pero tinangay ng hangin ang kanyang tinig.
Ang kapitan ay biglang bumagsak, hawak ang dibdib, parang may humigop ng hininga niya. Isa-isa kaming pinahihina. Sa huling lakas niya, tumayo si Tio Bensoy at humarap sa nilalang. Sinabi niyang tatapusin na niya ang sumpa kahit labag sa kasunduan. Kinuha niya ang itim na anting-anting sa leeg at binasag ito sa lupa. Umalingaw-ngaw ang sigaw, hindi galing sa iisang bibig kundi sa buong gubat. Nagsimulang magdugo ang balete at ang mga anyo ay nagsisigaw sa sakit. Ngunit bago tuluyang maglaho ang mga anino, tumingin ang bantay sa akin at nag-iwan ng huling babala. May kapalit ang kalayaan. At sa sandaling iyon, bumagsak si Tio Bensoy, wala ng buhay. Bumagsak ang katahimikan kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Tio Bensoy. Unti-unting naglaho ang mga anyo, parang usok na tinangay ng hangin. Humupa ang pag-uga ng lupa at ang punong balete ay tila natuyo sa isang iglap. Nangitim ang mga dahon at ang mga ugat ay umurong pabalik sa lupa. Akala namin tapos na ang lahat. Ngunit nang subukan naming buhatin ang bangkay ni Tio Bensoy, napansin naming wala siyang anino kahit maliwanag ang buwan. Sa halip, may aninong naiwan sa paanan ng balete, nakadikit sa lupa, gumagalaw na parang may sariling buhay. Unti-unti itong humiwalay at gumapang palapit sa akin. Sumigaw si Inang Sela. Ayon sa kanya, kapag ang antighero ay namatay nang hindi tuluyang natutupad ang kasunduan, may tagapagmana na pipiliin ang sumpa. At malinaw na malinaw kung sino iyon. Kinabukasan, inilibing namin si Tio Bensoy sa gilid ng baryo. Walang naglakas loob na magdasal ng malakas. Sa ikatlong gabi matapos ang libing, nagsimula ang mga panaginip ko. Paulit-ulit kong nakikita ang balete at sa bawat panaginip, mas lumalapit ako rito. Kapag nagigising ako, may putik ang aking mga paa. Samantala, unti-unting bumabalik ang normal na buhay ng baryo. Wala nang nawawala, wala nang tawag sa gabi. Ngunit may kapalit ang katahimikan. Ako ang nagbabago. Nakakarinig na ako ng mga bulong na dati hindi ko naririnig. Nakikita ko ang mga aninong wala namang pinanggagalingan. Isang gabi, nakita ko ang anino ni Tio Bensoy sa loob ng aking silid. Hindi siya nagsasalita, pero iniabot niya sa akin ang pamilyar na itim na anting-anting, buo na muli. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang sumpa ay hindi nawala, ipinasa lang. Mula nang mapunta sa akin ang anting-anting, hindi na ako mapakali. Kapag sinusubukan kong itapon ito, bumabalik ito sa ilalim ng aking unan, sa bulsa ng aking damit, o minsan ay bigla na lang nakasabit sa aking leeg pagmulat ko ng mata. Para bang may sariling pasya ang bagay na iyon, at ako ang pinili nitong sundin. Napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago sa akin. Hindi na raw ako tinatamaan ng init ng araw at tuwing hapon humahaba ang aking anino kahit wala pa ang takip silim. May mga batang umiiyak kapag napapadaan ako, sinasabing may kasama raw akong naglalakad. Isang gabi, muling nagpakita ang anino ni Tio Bensoy. Sa pagkakataong ito, nagsalita siya. Hindi na siya galit, hindi rin mapayapa, parang pagod na kaluluwa. Sinabi niyang may huling paraan para tuluyang wakasan ng sumpa. Kailangang may magkuwento ng buong katotohanan. Hindi bulong, hindi ritual, kundi pag-amin. Ang sumpa raw ay nabubuhay sa katahimikan at pagtatago. Habang may natitirang lihim, may kapangyarihan ng bantay ng gubat. Kailangan kong ibunyag ang lahat kahit hindi maniwala ang iba. Ngunit may kapalit iyon. Kapag nailabas na ang kwento, hindi na raw ako makakabalik sa dati kong buhay. Mananatili akong tagapagbantay, hindi na bilang antihero, kundi bilang saksi, taong nakakaalam at hindi na makakalimot. Habang nag-uusap kami, narinig ko na naman ang pamilyar na tawag mula sa labas. Ang parehong tinig na sumundo kay Aling Rosa.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Lumabas ako at tumingin sa dilim. Walang anino ang tumawag, kundi ang gubat mismo. At doon ko napagtanto, ang huling yugto ay hindi ritual o alay. Ito ay pagtatapos sa pamamagitan ng pagsasalaysay. Kaya sinimulan kong ikwento ang lahat mula kay Tio Bensoy sa balete hanggang sa sumpang hindi dapat minana. At iyon ang simula ng katapusan. Tinapos ko ang pagsasalaysay sa paanan ng punong balete sa lugar kung saan unang nakipagkasundo ang tao at ang hindi nakikita. Walang ritual, walang alay. Tanging ang buong katotohanan ng aking sandata. Ikinwento ko ang lahat. Ang kasakiman ng mga nauna, ang takot ni Tio Bensoy, ang mga pangakong napako at ang mga kaluluwang naging kabayaran. Habang binibigkas ko ang bawat detalye, gumalaw ang balete. Hindi marahas, parang buntong hininga ng matandang pagod na. Ang hangin ay uminit at ang dilim ay unti-unting umurong. Sa pagitan ng mga ugat, lumitaw ang mga aninong matagal nang gumagala sa baryo. Wala na ang galit sa kanilang mga anyo, tanging pagod at pagnanais na makalaya. Isa-isang naglaho ang mga ito, kasama ang anino ni Tio Bensoy. Bago siya tuluyang maglaho, tumingin siya sa akin at tumango. Isang huling paalam, isang pasasalamat sa tapang na hindi niya nagawa noon. Pagsikat ng araw, bumagsak ang punong balete. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil tapos na ang tungkulin nito. Bumalik ako sa baryo na may normal na anino, tahimik ang gabi at wala nang tawag mula sa dilim. Ang mga sugat ng nakaraan ay nanatili sa alaala, ngunit ang takot nawala. Lumipas ang mga taon, iniwan ko ang baryo, ngunit hindi ang kwento. Dahil may mga lihim na kailangang ilabas para hindi na maulit. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ang pinanggagalingan ng sumpa. Kung naririnig mo ang kwentong ito ngayon, tandaan, kapag may pangakong nilabag, may maniningil. Pero kapag ang katotohanan ay isinapubliko, ang dilim ay nawawalan ng kapangyarihan. Ako ang saksi. Ito ang huling kabanata ni Tio Bensoy, ang antihero ng baryo sa kabundukan ng Quezon. At para sa mas marami pang kwentong hango sa tunay na karanasan, dito lang sa YouTube channel na Ghost Terry. Mag-ingat sa pakikinig dahil minsan ang kwento ang huling babala.